Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Bakit nga ba itong mga diskaya ay medyo makalusot sila sa Senado? Kapag tinatanong sila ay parang nakakalusot sila doon. Pero pagdating sa Kongreso ay hindi sila makakalusot doon. Ano sa palagay niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Sa palagay ko ay dahil mas marami silang kaibigan sa Senado kaysa sa Kongreso. Katulad din yan sa pag-imbestiga noon kay Digong. Sa Senado, nakakalusot si Digong dahil nga marami siyang senador doon na kapanalig. Ngayon pagdating ni Digong doon sa Kongreso ay naroon ang Quadcom, which is hindi niya kapanalig ang mga yun. Kaya sa Kongreso ay nalalagot si Digong. Diba nahihirapan si Digong sa Kongreso? Ganon din dito sa mga diskaya. Dahil itong mga diskaya ay tuta ni Digong. Kaya nga yung sinabing edited ang testimonya ng mga diskaya dahil ang testimonya nila ay nagumpisa lamang sa panahon na presidente na si PBBM. Nagumpisa lang ito sa 2022 hanggang sa ngayon. Pero sa kanilang pagiging kontraktor ay makikita doon na nag-spike, tumaas ang kanilang income sa pag-upo ni Digong dahil binigyan nga sila ni Digong ng napakaraming proyekto. Kapalit niyan ay of course, alam nyo na mga kababayan. Kaya ito ang balita sa atin ng ating kaibigang sa iyong araw, Diskaya, kulong na. Ito ang video. Lagot na, yari na, habang buhay na kulong. Grabe, diskaya, pinindown ng genius questions ni Congresswoman Luis Tru. Akala ni Diskaya, ligtas na siya. Pero, isang matinding tanong ang hindi inaasahan ni Diskaya. Let me simplify my question, Mr. Diskaya. I'm about to conclude. Yes po. Kasi naghigpit po sila ng husto para po yung... Mr. Diskaya, if I may interrupt, I will simplify the question. Yes po, Your Honor. Would you like to say, Lagot na, habang buhay na kulong. Diskaya, naintindihan mo ba ang ibig sabihin ng affidavit mo? Atin pang itong pakinggan, mga kaibigan. okay, so what is clear, Mr. Diskaya? Hindi ka makakasingil kung wala sila. Do you agree to that? Yes po, Your Honor. Of course, because that is the content of your affidavit. Tama ba? Yes po, Your Honor. Kung wala sila, hindi ka makakasingil. Tama din ba yon? Yes po, Your Honor. Binaligtad lang natin yon, ha? Ibig sabihin, para makasingil ka, dapat nandyan sila. Tama? Tama, Your Honor. Okay. Naintindihan mo ba ang consequence ng sinumpaang salaysay mo? Sa iyo, sa asawa mo, sa mga anak mo. Ang sagot daw, dahil hinihingi ng taong bayan, dahil bansa ang konsensya, pero kung konsensya ang puhunan, therefore, consistency ang sukli. Dapat parehong panahon, parehong standard, pangalan dito, pangalan din doon. Kung hindi guguho ang kredibilidad at uunahin ng hukuman ang ebidensyang tumitindig, hindi ang retorika. Plunder 101. Ang threshold, 50 million pataas na ill-gotten wealth via series o combination ng overt acts. Plunder, parusa, reclusion perpetua o life imprisonment. Ayan, so tapos ang magarang buhay ang pagiging trilyonaryo nitong mga diskaya. Dahil nga, hindi sila pwedeng magiging state witness dahil ang kailangan na prerequisite bago ka magiging state witness ay isuli mo yung ninakaw mo na pera sa kabanang bayan na bilyon-bilyon, isuli mo yung luxury cars dahil hindi yun sa'yo, hindi pinagtrabahuan ng eksakto, mga nakaw lang. At isa dyan ay dapat lesser evil ka. Ibig sabihin, hindi ikaw yung maliit lang yung party mo sa scam, pero hindi eh. Malaki ang scam nila eh. Mas mayaman pa nga sila kaysa kina Jinggoy Estrada. 'Di ba? Ang natanggap lang naman ni Jinggoy, sabi ni Bryce ay 300 million. Sa mga diskaya, bilyon-bilyon eh. Tingnan lang natin yung kanilang mga sasakyan, bilyonis na yun. Ang kanilang mansion, bilyonis na yun. Plus meron pa silang nakaimpok sa bangko na 11 billion daw. Kaya trillionaire na ang pamilyang ito. Saan ba nakuha nila yan? Well, meron akong ibablog baka mamaya na pag-spike, yung paglaki bigla ng kanilang kita, which is nagumpisa sila sa kanilang pagiging contractor 2012
kumakain pa sila noon ng mga bagoong, mga daing, tsaka mga tuyo. Pag umpisa nila, di ba, ang bahay nila maliit lang. Ngayon ay biglang nakapagtrabaho sila sa kanilang uncle na dating mayor ng Pasig. Kaya doon sila nagumpisang medyo gumaganda yung buhay. Ngayon, pagpasok ni Digong ng 2016, doon na biglang nag-spike, pinapakita yun eh. Pinapakita ni Luistro yon yung graph ng income nitong pamilya ay biglang tumaas, nagiging milyonaryo umpisa ng 2016. So, konektado pala to mga diskaya sa mga project doon sa Davao na mga flood control ay sila ang nagtatrabaho para hindi mahalata. Di ba kasi kung ibigay kay Bongo ay halatado na yung construction ni Bongo na CTG construction, kay Bongo naman yon na minamanage lang ng kanyang ama at kapatid. Kaya ang diskaya ang tumatrabaho. Doon lumaki ang bilyon-bilyones na pera ng mga diskaya sa mga proyekto nila sa Davao. At hindi lang yan, pati sa Luzon, even sa Visayas ay nakarating yan dahil rekomendado nga ni Digong sa DPWH. Kaya bakit hindi niya isanama sa kanyang affidavit ang mga taon na 2016 hanggang 2021 ng presidente pa si Digong? Di ba mga kababayan? Klarong-klaro, bakit hindi niya isinama yon? Dahil madawit si Digong. Kaya yun ang kinakabir up nila Marcoleta ngayon na tumutulong si Marcoleta na magiging state witness itong mga diskaya kasi ang ituturo lang ng mga diskaya ay ang administrasyon ni PBBM na yun lang ang sangkot hanggang sa maituro diyan si PBBM, ituro si Romualdez, ituro si Sandro Marcos, ituro si Lisa Marcos nitong mga diskaya kasi paninira na lang itong gagawin nila dahil alam nila na makukulong sila. Kaya hindi pwedeng magiging state witness hanggang hindi nila isuli ang ninakaw nila na pera sa flood control scam. Yun ang unang requisitos ni Remulla sa DOJ. Pangalawa ay dapat lesser evil. Ibig sabihin, hindi siya yung masyadong yumaman sa scam. Sila yung pinakamayaman eh. Kaya sila yung major evil. Hindi pwedeng magiging state witness. Kaya sabi ni Tito Soto, ay hindi pwedeng magiging state witness. Kaya ito yung kinakagalit ni Marcoleta. Kasi hindi ang script na binigay kina Diskaya ay para sirain ang gobyerno ni PBBM na dito lang lahat ang magnanakaw. Pero hindi nila isinali ang panahon ni Digong, panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria Arroyo. Hindi niya isinali, which is nag-umpisa na sila sa panahon na yun. Nag-umpisa na sila. Pero yumaman talaga sila 2016 sa pag-upo ni Digong, mga kababayan. So, ganyan ba na mga klaseng tao ang magiging state witness para takbuhan nila yung kanilang trilyon na kinita sa Pilipinas? Diba? Dapat makulong talaga sila kasi nagnakaw nga sila at niluloko nila ang taong bayan. Kaya ang taong bayan, estudyante man, profesional o manggagawa ay nariyan na ngayon sa kalye, nag-demonstrate. Sabi ni PBBM, kung hindi siya presidente, sasama siya doon. Diba? Kaya sabi ni Presidenteng PBBM, suportado niya yung mga taong galit sa kalye, sa mga magnanakaw, sa flood control. Okay, patuloy tayo sa video ng Sa Iyong Araw. Ang bill hindi automatic, non-bailable kapag malakas ang ebidensya laban sa akusado. Pero kahit gusto mong mag-state witness, hindi ikaw ang magde-decide noon kundi ang hukuman. At may requirements, indispensable testimony, may corroboration, walang ibang direct evidence, walang previous conviction at hindi ka most guilty. Therefore, kung sumabit ka at hindi ka ma-admit na state witness, co-accuse ka at yan ang totoong peligro sa mag-asawang Diskaya. Oo, you heard it right. Co-accuse sila kung hindi sila magiging state witness. Ayan, so co-accused. Dahil hindi nga sila pumasok sa requisitos na dapat ay less guilty lang, hindi most guilty. Kasi kapag most guilty ay hindi kasama sa witness protection program na maging state witness. Kaya to the rescue si Marcoleta dito. Siguro kinausap ng mga Diskaya tong si Marcoleta, alam na natin, di ba, mayroong mga deal yan
na nagpatulong na i-recommend ng again. Kaya palagay ko nagpatulong tong mga diskaya kay Marcoleta na sabihin ni Marcoleta doon kay Tito Soto sa Senate President na i-recommend ang pagiging state witness ng mga diskaya. Pero hindi mangyari yan. Dahil nga pamangkin ni Tito Soto si Vico Soto At alam ni Vico Soto lahat ang kalakaran ng mga diskaya sa Pasig City. Yung tatlong gusali nga nila na 7 stories high na mga building ay wala ngang mga permit At yung kanilang mansion ay may permit pero kulang pa. Hindi pa na-process. Kaya sabi ni Vico Soto, nakulong daw tong si Mr. Diskaya, convicted daw to at bagong labas lang. Dahil doon sa kaso na patayo ng mga gusali na wala talagang mga building permit. O tingnan nyo, di ba mga kababayan, sa building permit pa lang, hindi kumuha bilyonaryo nga sila tapos niluloko nila ang Pasig City. Hindi sila nagbabayad ng tamang buwis sa pagtayo ng building na yan. Kaya dito lang makita natin kung gaano karumi, gaano katuso ang mga diskaya. Kahit nga pagtayo lang ng building ay ginagago pa nila ang Pasig City. Ang Pasig City Mayor at ang gobyerno nito, ang LGU. Kaya wala, hindi papasok sa state witness. Kaya plunder, kulong ang mag-asawang napakayabang, nag-flex pa at nag-flaunt ng kanilang yaman. Ay mas mayaman pa pala sila sa hari ng Dubai Kung ganun, di ba mga kababayan? Hari ng Bahrain, mas mayaman pa to. Dahil sobrang dami-daming sasakyan. Grabe. Alright, tapusin natin ang video courtesy ng Sa Iyong Araw. Dahil matindi na ang mga akusasyon sa kanya at talaga namang napakatibay ng mga ebidensya. Kung ang salaysay ang nabukas ng pinto sa plunder, sino ang unang papasok? Ang katotohanan o ang takot? Pero tandaan, state witness ay biyaya ng hukuman, hindi ng sinumang testigo. Therefore, kung gusto mong makalusot, kumpletuhin mo ang kwento, lahat ng panahon, lahat ng pangalan, lahat ng resibo. Dahil kapag umagos ang ebidensya, baka hindi baha ang problema. Ayan, so, yun. Kung gusto mong maging state witness, kumpletuhin mo ang salaysay sa bawat panahon. Yun ang sabi ni Sa Iyong Araw. At yun din ang sabi ni Remulla, na dapat sa buong panahon kung saan nagiging kontraktor na sila ng DPWH, 2012 daw sila nagumpisa ay sabihin nila kung sino ang binigyan nila ng pera, ng SOP or Standard Operating Lagay, di ba? Bakit nag-skip sila sa 2012, 2016 sa panahon ni Digong hanggang 2021? Bakit hindi nila kasali yon na testimonya na mga resibo? Kaya tuloy sinabi ng ni Tito Soto ng Senate President na edited talaga ang testimonya. Ibig sabihin hindi papel yung ini-edit, kundi yung testimonya nila, pinutol nila yung panahon kung saan naroon si Digong para hindi madawit si Digong. Ngayon sila yung magiging sacrificial lamb, yung tupa na sakripisyo. Sila yung sakripisyo ngayon, sila yung makulong. Yung mga binibigyan nila noon sa panahon ni Digong ay hindi makukulong. Kaya dapat lang tabla-tabla na, di ba? Kung ganyan na sila lang yung makulong, kung ako ang nasa lugar ng mga diskaya, ay isusumbong ko na lahat. Para lahat ay happy-go-lucky sa loob ng kulungan, mga kababayan, di ba? Ano sa palagay niyo? Di ba tama ako? Ikaw lang yung makulong Tapos yung mga kasama mo, pangiti-ngiti lang doon, nandun sa dahig. Nagpapasarap ng buhay. Kaya yung iba nasa Davao Kaya dapat nagpapasarap sa sa mga beer house gabi-gabi, di ba? Nagbabayad ng mga napakamahal na mga call girl. Ayun yung mga binibigyan niya noon. Bakit hindi niya idadawit? Dahil takot siya. Oo nga, dahil yun ang nag-rekomenda sa kanya sa DPWH sa panahon ni Digong. Kaya pareho silang yumaman, parehong bilyonaryo. Pero yung mga nasa Davao hindi nag-flaunt, hindi nagyayabang na marami silang pera kasi nga sikreto, alam nila na bawal. Itong mga diskaya, nagkaroon lang ng bilyon-bilyon ay
pinapakita na sa buong Pilipinas eh. Ay, nag-imbita pa kay Julius Babaw, inimbita nila si Julius Babaw at i-vlog yung kanilang yaman, mansyon at mga sasakyan. Kaya ito ngayon nasilip. Napaka walang utak, di ba mga kababayan? Tapusin na natin ng video ng sa iyong araw at merong mga bersikulo sa Biblia dito na makuna natin ng aral. Kundi habang buhay na kulong. Unang Tesalonica 5 verses 21 to 24. Subukin ninyong mabuti ang lahat ng bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang lahat ng anyo ng masama. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang lubos na nagpapaging banal sa inyo. Ayan, so yan, Thessalonian chapter 5 verse 21-24. Subukin ninyong mabuti ang lahat ng bagay. Subukin ng mabuti lahat ng bagay, lahat ng trabaho. Layuan ninyo ang lahat ng anyo ng masama. So ano ba yung masama? Of course, pagnanakaw, pangurakot, nandiyan yan sa Ten Commandments na huwag kang magnakaw. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang lubos na magpapagiging banal sa inyo. Kaya kung mapayapa ang buhay natin, hindi tayo nagnakaw, wala tayong ginawang masama, ang ating pamumuhay ay banal at malapit sa Diyos, mga kababayan. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yan para lalago ang ating channel at kudos at ingat sa lahat ng ating mga subscribers. Hanggang sa muli, paalam.